Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay mo upang sa ganitong kaparaanan kami ay makapag-alay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa amin pong pagdulog sa iyong biyaya, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan at hinihiling po namin na gawin mo po kaming karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong harapan sa aming pagsamba. Dakilang Ama, dinadalangin po namin sa iyo na bagamat kami ay nasa aming mga tahanan, ay maialay po namin sa iyo ang nararapat na pagsamba at ikaw po ang maitaas namin sa aming mga ginagawa, lalo higit sa pakikinig po namin ng iyong mga salita. Ibukas mo po ang aming mga puso at isipan at dalangin po namin na ito po ay lubos na maunawaan namin at magbigay ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang anumang hamon ng mundo, lalo higit sa panahong ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na aming gagamitin sa aming pagsamba. Pagpalain mo po ang bawat sa amin, lalong higit ng iyo pong anak na gagamitin upang maghayag ng iyo pong mga salita. Dalangin po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo ay patuloy na maranasan niya at maging kami na makikinig. Ibukas mo po ang aming mga puso at isipan upang lubos din po naming maunawaan ang mensahe mo sa bawat sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Kay dati na ba, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Kailangan ka pa, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit mabaho ang buong mundo, kahit si Jesus ang sandigan ko, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang pagbabatayan po ng ating mensahe ngayong gabi ay matatagpuan sa Pilipos chapter 4 verses
11 hanggang 13. Ang babasahin ko lang po ang verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain nawa sa ating mga puso ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. D.S. Bloody San Jose, Pastora Grace, Jack Logie, mga magulang, mga kapatid, nasa kanilang tahanan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mabuti po kaysa sa atin, sa dati. Purihin ang Diyos. Ngayon po ay 8 months old na ang pandemic. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, dapat huwag tayong huminto sa pagkatiwala sa Diyos. Sapagkat nasa Diyos ang pag-asa. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay pamagat na si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa. Ang mensahe po natin ngayon ay nasa acronym na HOPE. H-O-P-E. Yun po yung English ng pag-asa. Hahatiin natin sa dalawang bahagi. Yung hope, unahin natin muna yung H-O. Ano ibig sabihin po nun? Hold on. Hawak lang. Tingnan natin po ano ang gustong ipaliwanag o ipahayag ni Apostol Pablo sa hawak lang. Sa verses 11 and 12, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na maging kontento. Kontento or kasiyahang ng loob. Tingnan natin po yung definition ng contentment. Ang content daw ay nagsimula sa Greek word. Ang ibig sabihin ay self-sufficient or independent. Ang contentment daw ay learning to be satisfied with what you have and not what you want. Ang ibig sabihin nyo pala, dapat po satisfied tayo or kontento tayo sa ano meron natin. Hindi po yung gusto natin. Nasundan nyo po mga magulang at mga kapatid. Ito po ang gustong i-share sa atin ni Apostol Pablo, ang pagiging kontento. Tingnan po natin sa verses 11 and 12. Ano po sinasabi sa verses 11 and 12? Ganito po ang sinasabi. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong, natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog, magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ibig sabihin lang po, dumanas din po si Apostol Pablo. Alam naman po natin na si Apostol Pablo po ay nakabilanggo. Pero despite na nakabilanggo siya, patuloy siyang naglilingkod sa Panginoon. Nung siya ay nakabilanggo po, naranasan niya po itong sinabi niya sa talatang 11 at saka 12. Naranasan niya magutom, naranasan niya mabusog, nakaranas po siya ng kasaganahan, nakaranas din siya ng kasalatan. Sa lahat po ito ng sitwasyon ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Ano po ang gustong ipahayag sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang karanasan? Ang sabi natin kanina, hold on. Hawak lang. Tayo, ang gusto ni Apostol Pablo ay maging kontento tayo. Alam niyo si Apostol Pablo sa laki ng kanyang karanasan,
na pinagdaanan, mga pagsubok man o mga problema niya sa pag-share ng salita ng Diyos, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Ituturo niya sa atin kung ano yung magandang ginawa niya. Tuwing makakaranas po siya ng mga suliranin o pagdurusa o mga pagsubok sa kanyang buhay, isa lang po ang ginagawa niya. Ito ay inilalapit niya sa Panginoong Hesus. Yun po ang unang gustong ibigay sa atin na mensahe ni Apostol Pablo kapag tayo ay dumaranas sa mga pagsubok, suliranin, o mga pagdurusa sa ating buhay, dapat po lumapit tayo sa Panginoon Hesus. Ang sabi nga niya, submit ourselves to God. I-surrender po natin ang buhay natin. Sabihin natin lahat sa Kanya. At ang contentment daw po ay nagmumula sa Diyos. Provided na mag-submit tayo ng ating sarili. Si Apostol Pablo po, kapag dumaranas po siya ng ganyang pagkakataon, mga pagsubok, isa lang ang unang inuuna niya, ang Panginoon Hesus. Lumalapit po siya sa Panginoong Hesus. Pangalawa pong itinuturo sa atin ni Apostol Pablo, kung tayo ay lumapit na sa Panginoon, patuloy daw tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy daw na maglingkod sa Kanya. Sabi ko po sa inyo kanina, si Apostol Pablo, bagamat nakakulong, patuloy po siya naglilingkod sa Diyos. Nagtataka ho tayo, nakakulong siya, nakakaranas po siya ng gutom, mayroong pagkakataon na busog, nakakaranas siya ng mga kasaganaan, minsan kasalatan. Paano po nagagawa yon? Sa kanyang pa-experience, ang mga taga-Pilipos po, kumikilos po ang Diyos, no? Sa ganyang sitwasyon, dahil sinagbit niya na ang kanyang sarili sa Diyos, kumikilos po ang Diyos sa papaanong paraan. Ang mga taga-Pilipos po ang ginamit ng Diyos na nagbigay ng mga material na bagay, para makasurvive si Apostol Pablo. Pero alam niyo po si Apostol Pablo, kailangan niya po yung material na bagay. Kailangan niya po yun. Nasa bilangguan siya eh. Pero alam niyo ba maganda kay Apostol Pablo, mas binibigyan niya ng diin yung pagmamahal at pagmamalasakit niya ng mga taga-Pilipos sa kanya. Ganon po kumilos ang Diyos na ginamit niya ang mga taga-Pilipos upang patuloy na makapaglingkod si Apostol Pablo. Gayun din po ang tinuturo niya sa atin ngayon, kung tayo ay nagsubmit na sa Diyos, sinurrender na natin sa Diyos ang ating sarili sa mga suliranin o mga problema, ang pangalawa dapat natin gawin ay maglingkod sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Ano po ang magiging resulta nito? Kaugnayan nito sa contentment. Alam niyo po ba yung patuloy na paglilingkod sa Diyos ay nagbubunga ng malalim na pananampalataya. Kapag lumalalim ang ating pananampalataya, doon tumitibay ang ating sarili. Pag dumating na naman sa atin yung mga pagsubok, alam na natin ang gagawin, lalapit tayo sa Diyos dahil Diyos lang po ang may kakayahan na gumawa para sa atin. Kaya ho dapat, sabi ni Apostol Pablo, patuloy lang tayong maglingkod sa Diyos. Yung pangatlo po, ang sinasabi ni Apostol Pablo po, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Alam niyo si Apostol Pablo, kumbaga na automatic na sa kanya yan eh. Pag dumarating sa problema, inuunahan niya ang Diyos. Kaya, ang tinuturo ni Apostol Pablo sa atin, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Ano po ang bunga nito? Kung contentment ang pag-uusapan. Magkakaroon po ng inner sense of rest or peace, kapahingahan. Ano ibig sabihin po nun? Makakaramdam po tayo ng panloob na pakiramdam ng kapahingahan na nagmumula sa Diyos. Alam naman po natin na ang lahat ng bagay
ang Diyos ang may control. Kaya po yung tatlong bagay na yun na itinuturo ng Diyos sa atin para maging kontento, isagmit natin ang ating sarili, patuloy tayong maglingkod sa Kanya, at patuloy tayong magtiwala sa Diyos upang sa ganon, yung contentment na sinasabi ni Apostol Pablo po ay nasa isa puso natin at tayo ay magkakaroon ng panloob na pakiramdam ng kapahingahan na nagmumula sa Diyos sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Yun po yung hold on, ano? Punta tayo doon sa dalawa, sinabi ko kanina, H-O, hold on. Yung P and E, pagduduktongin din natin, yung P, pain, ends. Ano ibig sabihin ng pain ends? Pain, sakit or hapdi. Yung ends po ay katapusan. Ginamit ni Apostol Pablo itong pain ends na ang kanyang mga karanasan ay may katapusan. Natapos din po yung kanyang mga sakit, no? Napagtagumpayan niya ang mga sitwasyon. Sabi ni Apostol Pablo, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Ibig sabihin po ay napagtagumpayan na natin ang sitwasyon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pag sinabi pong pain ends, dito ho natin mararanasan yung power of God. Sa verse 13 po, uulitin ko kanina, yung binasa kanina, sa verse 13 po, ano sinasabi? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Masdan niyo po yung talata, no? Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Masdan niyo po, walang period. Walang period po, ano? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano ibig sabihin po doon? Ibig sabihin po, kung tayo po ay dumaranas ng matinding pagsubok sa ating buhay, hindi po natin kaya ng sarili nating power or kakayahan. Hindi po. Kaya hindi wala pong tuldok doon, ang lahat ng ito'y magagawa ko. Hindi po natin kayang magsariling power or kalakasan. Magagawa lang po ito dahil ito sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Yun po ang gustong ipahayag ni Apostol Pablo rito na kapag tayo ay dumaranas po ng matinding mga pagsubok, ang Diyos po ang katuwang natin. Wala nang iba. Ang Panginoong Hesus lamang po ang makakalutas nito. Tignan niyo po, nagkakaroon po ng misconception kadalasan ang lahat ng ito. Tignan niyo po yung word na salitang lahat. Baka ma-misinterpret natin. Pag sinabing lahat, compare natin all things or anything. Ang ibig sabihin lang po ng lahat dito, meron pong specific things, no? Hindi po anything. Specific things po. Bakit ko po sinabi yon? Ang sabi ho dito, it is not a blanket endorsement that God will support anything or we set out to do and empower us to do whatever impossible things we can imagine. Ano ibig sabihin po nun? Hindi po nating, ang Diyos po, ang pinag-uutos ng Diyos lang ay yung mga posible po. Hindi naman po niya ituturo sa atin yung mga bagay na imposible. Ang assurance natin sa Diyos ay ano? We can do whatever God calls to do so. Not whatever we decide to do. Ang ibig sabihin po, kung meron tayong gustong gawin, dahil ang Diyos ang mayroong control sa atin, ang mangyayari lang po ay yung kagustuhan ng Diyos ang magaganap. Hindi yung mga iniisip natin. Nasundan niyo po yan, ano? Kasi madalas pagtalunan yan, all things, no? Hindi po. Ang all things ay different sa anything. Pag sinabing all things po dito, ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay specific things lang.
Katulad nung sinabi natin kay Apostol Pablo, ano po ba yung gusto mong gawin ni Apostol Pablo base sa Diyos? Ang sabi, perseverance. Naging matyaga si Pablo sa sitwasyon. Patuloy siya nag-share ng gospel. At kontento siya sa lahat ng sitwasyon. Yun po ang nagagawa ni Apostol Pablo dahil po sa Diyos. Kaya po, siguro klaro naman po sa atin yon, pag sinabing all things, specific things lang na kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari. Hindi yung gusto natin. Kaya po yun ang mensahe natin ngayon ni Apostol Pablo, hope. Hold on, pain ends. Okay? Ang importante rin dito kasi, sabi ni Apostol Pablo, yung kaligayahan niya, nagagawa niya ang isang bagay dahil hindi sa kanyang strength, no? Kung hindi sa tulong yun sa pagkakakilala niya sa Diyos, kay Kristo. Kaya yun ang gusto niya iparating din sa atin, kung tayo po ay nasa oras ng suffering, or pangangailangan, ang kagalakan daw po natin ay dapat, nagmumula kay Kristo. Sa ating konklusyon, mga magulang at mga kapatid, sa ating mga natalakay na si Kristo ang ating pag-asa, ano ang pwede nating i-conclude doon? God is supreme. Ang Diyos ang kataas-taasan. Walang imposible sa Diyos. Kaya doon sa mga karanasan po ni Pablo na itinuturo sa atin, yung paglapit niya sa Diyos, yun ang kagalakan na nagmumula sa Kanya upang makasurvive sa Kanyang mga suliranin. Pangalawa pong konklusyon, sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Diyos. Ito ay para sa ikabubuti natin. Wala pong hinangad ng Diyos kung hindi para sa ikabubuti natin. Yun po ang konklusyon natin doon sa mensahe nating narinig kanina. Ngayon, sa ating pagtatapos, mga magulang at mga kapatid, paano natin ito i-apply sa ating buhay? Kung tayo po ay dumaraan sa matinding suliranin, pagdurusa, pagsubok, ang tinuturo po ng salita ng Diyos ay Kanina, sabi ko po sa inyo, hold on. Hold on lang po tayo. Maging kontento po tayo. Katulad ng mga aral na binigay sa atin ni Apostol Pablo, maging kontento po tayo. Lumapit po tayo sa Diyos kapag dumaraan tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi natin kanina, isubmit natin ang ating sarili. Unahin natin ang Diyos. Yung pangatlo po, magtiwala po sa Diyos dahil po makakaranas tayo ng Sinabi ko kanina, makakaranas po tayo ng panloob na pakiramdam ng kapahingahan na nagmumula sa Diyos dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Sa pagwawakas, si Kristo po ang ating pag-asa. Muli, magandang gabi po sa ating lahat.
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. He silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against.
Dalangin po namin na kayo po ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Sa po namin na tinataas din sa panalangin ang aming mga kapatiran na may natatanging kahilingan. Ito man po ay sa kanilang pamilya. Ito man po ay karamdaman na nais nila magkaroon ng kagalingan. Ito man po ay sa kanilang trabaho at kabuhayan o maging sa mga estudyanteng nag-aaral. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa bawat isa sa kanila at maranasan nila ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Maging sa mga kapatiran namin na may natatanging kahilingan na hindi namin masambit sa kapulang ito ang kanilang mga hiling. Katagpuin niyo po sila, O Diyos. Maranasan at madama nila ang iyo pong pagsama. Dakilang Diyos, pagpalain niyo rin po ang mga kapatiran namin na sumapit sa kanilang kaarawan. Sa panibagong taon na kanilang buhay, ay maranasan nila ang pagpapalang nagmumula sa iyo. At dalangin po namin na sila po ay lalo pang tumibay sa kanila pong paglilingkod sa iyo pong iglesia, sa iyo pong paanan. Gamitin niyo po sila na makapag-akay ng bagong mananampalataya. At dalangin po namin, O Diyos, na maging pagpapala sila sa kanila pong buong pamilya. Dakilang Diyos, salamat po na marami sa lahat ng ito. Maging sa mga kapatiran po namin nagdiriwang po ng anibersaryo ng kasal, pagpalain niyo po, dakilang Diyos, ang kanilang mga pagsasama, maging mabuti silang ehemplo sa bawat mag-asawa, maranasan po nila ang subaybay pagpapalang nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, sa iyo po namin pinatagubilin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen.